Hello mga kapatid, magandang hapon po. Sorry po ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Ah, Kanina po kasi nagmumuni-muni ako sa mga senador natin, kung sino ang may malaking nagawa para sa ating mga mamamayan regarding sa mga pasaway sa gobyerno, no? Binabalik-balikan ko po mga pangyayari noon sa Quadcom sapagkat mula po noong 2025, ang iba po nating kongresista at mga senador na nakaupo bago mag-election 2025 ay natapos at hindi na natin nakikita na nag-iimbestiga. Pero sa ngayon po, ang natira na lang ay sila Senador Risa Hontiveros, sila Kong Sindenya, no? At napalitan na nga po yung iba. And sa yan si Kong Akop pumanaw na, ano po? Isa yan sa mga nakasama ni Senadora Risa sa pakikipagdigma sa mga taga-Pogo, no? Kay Kibuloy. Alam niyo mga kapatid, para sa akin, yung panahon ni na Senadora Riza sa Quadcom ay napakalaking bagay na hindi natin makakalimutan. Si Senadora Riza na talagang dinurog-durog ng mga DDS. Si Senadora Riza na kung ano-ano na ibinabato or ibinibintang, sayang kasi yung mga kasama niya noon sa Quadcom nagkahiwa-hiwalay na sila. Pero ang hindi ko talaga makakalimutan sa buong buhay ko, yung naipakulong ni Senadora Riza Hontiveros at nila Kong Abante, Kong Akop, no? Sumalangit daw ang kaluluwa ni Kong Akop. Sila, sino pa to? Sila Kong Fernandez, no? Alam nyo po mga kapatid, nagkahiwa-hiwalay na lang sila pero may naiwan silang magandang nagawa. At yan ay ang pagpapakulong kila Kibuloy, kay Alice Guo, at dun sa isa pang pastor na tatag din ng kanyang sariling kulto. At si Roque na sa katapus-tapusan ay nagtago na lamang. Alam niyo mga kapatid, napakahirap ng papel na iyon na ginampanan ni Senadora Riza Hontiveros bilang babae. Ako po ay hangang-hanga sa ating senadorang yan sapagkat talagang hinarap niya ang mga dapat niyang harapin. At hindi lang po basta ang mga taong hinarap niya, bagkus ito ay malalaking grupo. Malalaking grupo na may tuturing nating mga sindikato na nagtayo ng mga sarili nilang reliyon na sa palagay nila sila ay Diyos na walang pwedeng magpabagsak. Pero sadyang ang babae kinakasihan talaga ng Panginoon, no? Sipin nyo na ipakulong nila si Kibuloy, pinakamalaking tao na sinasamba ng mga Duterte, sinasamba ng kung sino-sinong nalason ang isip, si Alice Guo na nagpanggap na Pilipina, no? At hinawakan ang pagiging reyna ng Pogo. Lahat ng illegal ay hinawakan ni Alice Guo, pero sa kamay lang pala ni na Senadora Riza Hontiveros matatapos ang lahat ng kanilang katarantaduhan. So, yan po mga kapatid, ako po'y natutuwa kay Senadora Riza at ako po'y nagpapasalamat sa kanya
maging kayong lahat na mga kapatid ko na nasa tama, nasa magandang pananaw. Tanawin natin na isang napakalaking bagay ang nagawa ni Senadora Risa sa buhay ng mga Pilipino, na iligtas niya kasama ng kanyang mga kasama, 10 ng kanyang mga kasama, na dahil dyan sa Quadcom na pinamunuan nila sa mga investigasyon, nakapagpakulong sila ng malalaking grupo ng sindikato. At ngayon, sana po sa mga susunod pa na pangyayari ay meron pa rin tayong maging Senadora Riza Hontiveros. Sana nga, hindi lang senadora, no? Salamat po mga kapatid. At tayo po ay patuloy na magbibigay ng kwento regarding sa mga nagawa ng ating mga mabubuting umupo sa ating gobyerno. At doon naman sa mga nagpapakasama, bukod po ang ating vlog dyan. Salamat po mga kapatid. Thank you po. Ang mabuti hindi pwedeng haluan ng masama. Ang maganda hindi pwedeng haluan ng pangit. Okay mga kapatid? Maya-maya po ulit, meron pa rin po akong vlog na ipopost, or kung may pagkakataon po ako ngayon ay ako po ay magla-live. Salamat po. Binabati ko si Senadora Riza Hontiveros at nagpapasalamat ako sa iyo, Madam. Matagal din na iningatan kita at ayoko ikaw na mayain na lang na babanggitin, kasi alam nyo naman po na napakaraming paid trolls na talaga namang walang kaluluwa kung mambash. Salamat po mga kapatid. Thank you, Senator Riza. Thank you po. Thank you.